Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, about naman sa tribulation. Kasi kung nagbabasa kayo ng Bible, ilang beses na inuulit-ulit yung word na tribulation, no? Kaya may mangyayari talaga na tribulation. End times tribulation itong sinasabi ko dito guys, no? At ang end times tribulation na ito ay mababasa ninyo sa Book of Revelation. Kaya kung kayo nagbabasa ng Bible or kung kayo magbabalak man na magbasa ng Bible, priority nyong basahin itong Revelation kasi ang Revelation na ito nakasaad dyan kung ano ang mangyayari sa atin sa end times, no? Kung ano ang magaganap sa mundong ito sa end times, kung ano ang mangyayari sa atin ng mga tao sa end times para magkaroon tayo ng kaalaman, magkaroon tayo ng awareness sa pwedeng mangyari sa atin sa mga huling sandali natin dito sa lupa. At ang Book of Revelation ay nakakatakot man siyang basahin pero hindi ito isinulat para takutin kayo. Isinulat ito para maging aware kayo sa mga pangyayari sa mundong ito sa mga huling sandali natin dito sa lupa, no? Kaya nararapat lamang na malaman ninyo at mabasa ninyo ang buong katotohanan para maihanda ninyo yung sarili ninyo sa pwedeng mangyari sa inyo sa araw na ito, sa araw ng tribulation, no? Pero bago ang lahat guys, no, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang tribulation, no? Literal meaning ng tribulation ay napakalaking kapighatian, matinding paghihirap or pagdurusa, no? Yun ang literal meaning in Tagalog ng salitang tribulation. Ang tribulation na ito ay napag-alaman ko na nagmula siya sa root word na tribulum. Ibig sabihin tribulum, isa siyang tool na ginagamit noong unang panahon para linisin or para paghiwalayin ang butil, diba, sa tangkay niya or sa balat niya, no? Halimbawa na lang yung mais, no, or di kaya yung palay, ang tribulum na ito ay ginagamit siya para paghiwalayin yung butil ng mais, paghiwalayin sa balat niya, paghiwalayin sa tangkay niya. Yun ang purpose ng tribulum, no? So, ibig sabihin, ang tribulum na ito ay ginagamit siya para i-separate yung butil sa tangkay niya at saka sa balat niya. Ganun din sa atin, no? Ganun din sa atin ng mga tao. Ang tribulation na ito yung time para i-separate yung mga wicked sa mga righteous, i-separate yung mga mabubuting tao sa mga masasamang tao, no? So, yan ang meaning ng tribulation na ito, no? At ang tribulation na ito yung araw ng matinding paghihirap ng mga tao, matinding kapighatian, matinding pagsubok ang dadanasin ng mga tao sa araw na ito. Ang tribulation na ito ay may purpose kung bakit gagawin ng Diyos itong tribulation na ito, no? So, alamin natin sa video na ito guys kung ano nga ba ang purpose ng tribulation na ito. Pero bago ang lahat guys, no? Patunayan ko muna sa inyo na may mangyayari talagang tribulation sa end times, no? Sa mga huling sandali natin sa mundong ito. Basahin natin dito sa Zephaniah chapter 1 verse 14 to 16. The great day of the Lord is near, near and hastening fast. The sound of the day of the Lord is bitter. The mighty man cries aloud there. A day of wrath is that day, a day of distress and anguish, a day of ruin and devastation, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness, a day of trumpet blast and battle cry against the fortified cities and against the lofty battlements. Diba? Nakasaad nga dito. Ang pinakadakilang araw daw ng Diyos ay nalalapit na. Kumbaga, nagmamadali na, di ba? Ang tunog daw ng araw na ito ay bitter, mapait daw ang tunog ng araw na ito dahil lahat daw ng makapangyarihan na tao sa mundong ito ay iiyak sila ng malakas, di ba? Iiyak sila ng malakas sa araw na ito at ang araw daw na ito ay ang araw ng galit ng Diyos at ang araw na ito ay araw ng distress, pagkabalisa, di ba? At anguish, araw ng pagdalamhati daw, at saka ang araw daw na ito ay araw ng pagkasira, araw ng pagkawasak, araw ng kadiliman, araw ng dilim, araw ng mga ulap, at araw daw ng matinding kadiliman, at araw daw ng pagtunog ng trumpeta. At ito daw ang araw kung saan iiyak daw ang mga tao na nasa fortified cities, 'di ba? Ibig sabihin fortified cities, no? Ito ay syudad ng mga tao na mayayaman. Kung baga, ang mga gusali nila diyan ay hindi basta-basta. Yung city nila ay may mga matataas na gate, may mga walls ang mga cities nila, pero ang nakasaad dito, ito yung araw kung saan iiyak silang lahat, 'di ba? Kasi nga
dahil nga sa matinding hirap na dadanasin nila sa araw na ito, no? Kasi nga dito nga ibubuhos ni God yung matinding galit niya sa mga tao na gumagawa ng kasalanan sa kanya, sa mga tao na hindi pa rin nagawang magsisi sa mga kasalanan nila, no? Ito ang araw na ibubuhos ni God yung 7 plagues niya at saka kung ano-ano pang hirap ang mararanasan natin sa araw ng tribulation na ito, no? At saka nakasaad din dito sa Revelations chapter 6 verse 15 to 17. Then the kings of the earth and the great ones and the generals and the rich and the powerful and everyone slave and free hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains, calling to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who is seated on the throne and from the wrath of the Lamb, for the great day of the wrath has come, and who can stand? This wrath will last 7 years, but those days will be cut short to save the elect. Nakasaad nga dito, sa araw ng tribulation na yon, ang mga hari daw sa mundong ito, di ba, yung mga pinakadakilang tao sa mundong ito, pinakamataas na tao sa mundong ito, yung mga mayayaman na mga tao at makapangyarihan na tao sa mundong ito, lahat daw, mga alipin man daw or hindi, ay itatago nila yung sarili nila sa loob ng kuweba at itatago nila yung sarili nila sa gitna ng mga bato sa bundok, no? At saka utusan nila yung bato, sasabihin nila sa bato na bumagsak sa kanila at itago daw sila sa mukha ng Diyos na nakaupo sa trono at itago daw sila sa galit ni Jesus Christ sa kanila, no? Dahil daw dumating na daw yung araw ng pinakamatinding galit ng Diyos na wala daw makakastan kahit sino, walang makakatayo kahit sino, di ba? Ang tribulation na ito ay magtatapos siya sa loob ng 7 years, di ba? 7 years tribulation ito, no? Pero ang araw daw na ito ay ika-cut short, ibig sabihin matatapos siya agad, no? Hindi na aabot ng 7 years, kung hindi, tatapusin ng Diyos dahil daw sa isi-save niya yung mga pinili niya, yung mga chosen people niya. Kasi kapag hindi gawin ng Diyos yon, na ika-cut short niya yung tribulation na yun, walang makakaligtas kahit sino, pati yung mga elect niya, yung mga chosen people niya ay mamamatay sa araw na to. Walang makakaligtas kahit sino, kaya on behalf sa mga elect niya, mga pinili niya ng mga tao, mga chosen people niya, ay ika-cut short niya ang tribulation na ito para iligtas ang mga tao na ito. Dito na mangyayari yung rapture, no? Dito na mangyayari yung second coming ni Jesus Christ. Kumbaga, i-put up yung mga believers, no? Susunduin ni Jesus Christ, no? Magtitipon-tipon doon sa clouds yung mga pinili para i-save sila, para dalhin sila sa heaven, no? Dito na mangyayari yung second coming ni Jesus Christ, no? At saka, alamin natin sa video na to, guys, kung ano nga ba ang purpose ng tribulation, kung bakit hahayaan ni God na makaranas tayo ng tribulation, no? Una na talaga na purpose diyan ay para sa judgment ng mga masasamang tao, di ba? Ito yung panghuling judgment ni God para sa mga tao na mga rebellious, sa mga tao na sumusuway sa kautusan niya, sa mga tao na hindi pa nakuhang magsisi sa mga kasalanan nilang nagawa, no? Ito yung judgment niya sa mga masasamang tao, no? At saka pangalawa naman na purpose dyan ay para sa purification at saka repentance, kasi ang tribulation na ito yung panahon para linangin or linisin yung mga tao ni God, para i-prepare sila sa glory ni God sa kanila, para sa glory na matatanggap nila mula sa Diyos, no? Kaya sa araw na ito yung araw para i-refine ni God yung mga believers, para i-purify niya, linisin, kumbaga pabanalin yung mga tao niya, no? Para sa glory na nag-aantay sa kanila, di ba? Tsaka ang araw na ito ay yung araw para sa repentance ng mga tao na hindi pa nagawang magsisi sa mga kasalanan nila. Sa araw na ito, bibigyan kayo ni God ng chance para makapagsisi kayo sa mga kasalanan ninyong nagawa. Sa matindi ba naman ng kahirapan, sa matindi ba naman na pagdadalamhati na maranasan ninyo sa araw na ito, kung hindi nyo pa rin magawang magsisi sa mga kasalanan ninyong nagawa, ay bato na talaga yung puso ninyo, no? Kumbaga, manhid na yung puso ninyo kapag hindi nyo pa magawang magsisi sa araw na ito. Bibigyan na kayo ng chance ni God dito para makapagsisi, para ma-inherit ninyo yung eternal life, magkaroon kayo ng kaligtasan, no? At saka, pangatlo naman na purpose ng
tribulation na ito ay para sa revival at saka redemption. Ibig sabihin, nagsisilbi itong opportunity para sa muling pagbangon ng masasamang tao para matubos kayo sa mga kasalanan ninyo. Kasi nga sa araw na ito, may masasaksihan ninyo ang mga tao na inuusig or mga tao na pinagmamalupitan, yung mga tao na pinapahirapan. Ito na yung chance ninyo para magsisi sa mga kasalanan ninyo, magbalik loob sa Diyos, di ba? Humingi ng tawad sa Diyos, di ba? Ito na yung pagkakataon ninyo para magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos at para mag-lead sa inyo into repentance, di ba? Para makapagsisi nga kayo sa mga kasalanan ninyo, para magkaroon kayo ng kaligtasan, para mapagkalooban kayo ng Diyos ng eternal life, di ba? Magiging end times revival ang tribulation na ito para sa mga makasalanan na tao, no? At saka pang-apat naman na purpose ng tribulation na ito ay para i-shatter ang pride ng humanity. Ibig sabihin, para sirain yung mga pride ninyo, yung mga kayabangan ninyo, lalo na yung mga narcissistic people na ito, mga narcissist person na ayaw takumbaba sa Diyos, no? Ayaw nilang humingi ng tawad kasi ayaw nilang ibaba yung sarili nila, di ba? Kasi feeling nila Diyos sila sa araw na ito. Malalaman ninyo kung sino ang tunay na Diyos, di ba? Matuto kayong i-humble yung sarili ninyo. Sa araw na ito, ipapakita ni God sa inyo kung gaano siya kadakila, kung gaano siya ka-powerful. I-reveal niya sa inyo na siya lang ang nag-iisang Diyos na walang makakahigit sa Kanya. Kung dito masya-shatter yung mga pride ng mga mayayabang na tao na ito, no, malalaman ninyo kung sino ang tunay na Diyos. Malalaman ninyo kung sino ang tunay na makapangyarihan at sino ang pinakadakila na Diyos, diba, sa mundong ito, no? Nag-iisa lamang yung Diyos lang na nasa langit, no? Ang panglima naman ang purpose ng tribulation na ito ay para i-reveal ni God yung kadakilaan niya, diba? Kasi nga sa araw na ito, ibubuhos ni God yung 7 plagues niya dito sa lupa, no? At ito yung araw na paghatol niya sa mga tao. I-reveal niya kung ano ang authority niya sa mundong ito. I-reveal niya sa atin na siya lang yung pinakamataas or siya ang nangingibabaw sa mundong ito. Siya lang ang pinakamataas sa mundong ito. Kung baga, ipapaalam niya sa atin, ipapakita niya sa atin kung ano ang authority niya sa mundong ito. Diyos siya, di ba? Siya lang ang nag-iisang Diyos at siya ang may authority sa mundong ito. Siya ang pinakadakila, pinakamataas sa lahat. Walang hihigit sa Kanya, wala ng ibang Diyos, kung di siya lang, nag-iisa lang siya, nararapat na sambahin natin. Nag-iisa lang na Diyos yan, wala siyang katulad, wala nang hihigit pa sa Kanya. Dito i-reveal ni God kung gaano siya kadakila, kung gaano siya ka-powerful, no? Pang-anim naman na purpose ng tribulation na ito ay para i-test at saka i-refine nga ang mga believers, no? Kasi nga, ang hirap na mararanasan ng mga believers sa araw na ito ay magsisilbing daan ito para paglinangin pa sila or para pinuhin pa sila, para magiging mas katulad sila ni Jesus Christ, magiging mas katulad sila ni God, no? Ihuhubugin sila kumbaga ni God para yung karakter nila magiging katulad ng karakter ni Jesus Christ, no? Yan ang purpose ng tribulation na ito, para sa araw na ito ay talagang mag-rely lang tayo kay God, diba? Sa araw na ito na sobrang hirap ng mararanasan natin, mag-rely lang tayo kay God, no? Si God lang ang kanlungan natin sa araw na ito. Wala na tayong ibang maaasahan dito, wala na tayong ibang mahinga ng tulong dito, kundi si God lang. At dito talaga malalaman kung sino yung totoong anak ng Diyos, kung sino yung totoong nagmamahal sa Diyos, no? Kung talaga nga bang lalaban tayo hanggang dulo, kung makakarating nga pa tayo ng finish line, no? Kasi sinasabi natin sa sarili natin na anak tayo ng Diyos, na true Christian tayo, na believers tayo. Dito talaga susubukin ng Diyos yung pananampalataya natin sa Kanya. Dito talaga susubukin ng Diyos yung tunay ng pagkatao natin. Kung talagang manindigan nga ba tayo sa pananampalataya natin, kung may genuine nga ba tayo na pagmamahal sa Kanya, kung talagang lalaban ba tayo hanggang dulo, makakarating ba tayo sa finish line sa araw na to. Kasi ang nakasulat sa Bible, kung sino yung makapagtiis hanggang dulo, sila yung maliligtas, di ba? Nakasaad yan sa Bible. Kaya sana bawat isa sa atin ay mapagtiisan natin, no? Makapagtiis tayo hanggang dulo para magkaroon tayo ng kaligtasan, di ba? Para ma-inherit natin yung eternal life na pinapromise ni God sa mga tao na makapag-endure hanggang dulo, sa mga tao na makapagtiis hanggang dulo, no?
At saka pang-pito naman na purpose ng tribulation na ito ay para pakalat sa mundong ito yung katotohanan ng mga salita ng Diyos, di ba? Na ang mga salita ng Diyos siya ang liwanag sa mundong ito, no? Dahil sa araw na ito, sa araw ng tribulation na ito, mag-appoint si God ng two witness niya, no? Para magiging liwanag sa mundong ito, di ba? Para ipakalat sa mundong ito yung katotohanan ng mga salita ng Diyos, sila ang magiging liwanag sa mundong ito. At ang two witnesses ni God na ito ay mga powerful ito. Binigyan ng authority ni God sa mundong ito yung two witnesses niya. Patunayan ko sa inyo guys na may i-appoint si God na two witnesses sa end times, no, sa araw ng tribulation, no. Basahin natin sa Revelation chapter 11 verse 3 to 6. And I will grant authority to my two witnesses, and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. And if anyone would harm them, fire pours from their mouth and consumes the host. If anyone would harm them, this is how he is doomed to be killed. They have the power to shut the sky that no rain may fall during the days of their prophesying, and they have power over the waters to turn them into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they desire. Diba, nakasaad nga dito sa araw na ito, ay mag-appoint si God ng two witnesses niya at bibigyan niya ng authority ang witnesses niya ito para makapag-prophesy, para mahulaan nila kung ano yung mangyayari. Mga powerful ang mga witnesses na ito kasi ang nakasaad dito, kung meron man daw mga tao na gusto silang ipahamak, apoy daw ang lalabas sa bibig nila, at ang apoy na ito, yan daw ang magkukonsume sa mga kaaway nila. Ikukonsume ng apoy na lalabas sa bibig nila yung mga kaaway nila. Sa araw daw ng pagpupropisay nila ay may kapangyarihan sila para isara yung langit para huwag magbigay ng ulan si God, no? At binigyan din sila ng authority ni God para yung tubig daw ay i-turn nila into blood, di ba? Gawin nilang dugo yung tubig, may ganun silang authority. At saka may authority daw sila para mag-strike daw dito sa mundo ng plagues. Kahit anong klase daw ng plague, ibig sabihin plague ay salot, no? Para magbigay sila ng salot sa mundong ito. Kahit kailan daw nila gusto, di ba? May ganun silang authority na binigay ng Diyos sa kanila, yung two witnesses ni God na i-appoint niya pagdating ng araw ng end times, pagdating ng araw ng tribulation na ito, no? At saka ang nakasaad dito, nasa matinding hirap na dadanasin ng tao ay maghahangad na sila ng mamatay, di ba? Kasi nakasaad sa Revelation chapter 9 verse 6, and in these days people will seek death and will not find it. They will long to die, but death will flee from them. Ang araw nga na ito, ang mga tao ay gugustuhin na nilang mamatay, di ba? Gustuhin na nila na mamatay sila pero hindi nila mahanap yung kamatayan, di ba? Mananabik ang mga tao na mamatay na sila sa araw na ito pero lalayuan sila ng kamatayan, di ba? Ganun ang mangyayari sa mga tao sa matinding hirap na dadanasin natin dahil sa ibubuhos nga ni God yung galit niya sa end times na ito. During the time of tribulation ay bubuhos ni God yung galit niya, pero tayo na mga believers, huwag tayong mag-alala kasi isi-save tayo ni God, no? Isi-save niya tayo, dadanas man tayo ng tribulation, pero hindi rin magtatagal yung dadanasin natin dahil tulad ng nakasaad sa Bible, ika-cut short ni God yung tribulation na ito dahil sa gusto niyang i-save yung mga pinili niya ng mga tao, mga believers, no? Pangwalo naman na purpose ng tribulation na ito ay para sa purification at para sa discipline ng Israel, no? Para disiplinahin yung taga-Israel, Israelites. Kasi alam naman natin guys na ang mga Israelites ay chosen people ni God yan, no? At saka nakasaad yan sa Bible na i-establish niya yung kingdom niya. Sa Israel niya i-establish yung kingdom niya, no? Kaya itong tribulation na ito ay magsisilbing ito, purification at saka discipline ng mga taga-Israel, no? Para i-prepare sila sa coming kingdom ni God, no? Patunayan ko sa inyo guys na isa sa purpose ng tribulation na ito ay para disiplinahin or i-purify yung mga Israelites. So basahin natin sa Ezekiel chapter 20 verse 38. I will purge out the rebels from among you, and those who transgress against me, I will bring them out of the land where they sojourn, but they shall not enter the land of Israel. Then you will know that I am the Lord. Ang nakasaad dito nga, yung mga
sumusuway sa mga kautusan niya, yung mga nagkasala sa kanya. Ang sabi dito ay ilalabas daw sila ni God doon sa lupa kung saan sila nakatira. Hindi daw sila pwedeng pumasok doon sa lupa ng Israel, no? Kasi nga, ang Israel na ito ay ipupurify ni God, diba? Kasi nga, dito niya i-establish yung kingdom niya, diba? Yung coming kingdom niya ay sa Israel niya i-establish, kaya aalisin sila sa lupa na yun, no? Yan ang nakasaad dito, no? Para daw malaman nila na si God ay nag-iisang Diyos lang. At saka, nakasaad din dito sa Zechariah chapter 13 verse 8 to 9. In the whole land declare the Lord, 2/3 shall be cut off and perish, and 1/3 shall be left alive, and I will put this third into fire and refine them as once refined silver, and test them as gold is tested. They will call upon my name, and I will answer them. I will say, they are my people, and they will say, the Lord is my God. Kasaad nga dito na sa araw na ito, o yung 2/3 daw ng mga Israelites ay mapapahamak sila, ika-cut off sila ni God, pero ang 1/3 sa kanila ay matitirang buhay, no? At saka ang nakasaad dito, yung 1/3 na matitira ay dadana sila ng matinding kahirapan, kasi nakasaad dito, I will put this third into fire. Kumbaga, ang mga matitira na ito ng mga Israelites ay dadana sila ng matinding kahirapan, di ba? Matinding pagsubok ang dadanasin nila, matinding pagdadalamhati, para nga i-refine sila, no? Katulad ng pag-refine ng silver at saka ng gold, di ba? Yung gold ay tinitest mo na yan para magiging gold, at ang silver ay nire-refine para magiging silver. Ganun din ang mangyayari sa kanila, no? Para i-refine sila, para linangin sila, para i-purify sila, ay kailangan nilang dumanas ng mga matinding pagsubok, no? Sa araw daw na ito ay tatawagin nila ang pangalan ng Diyos, at sasagutin daw sila ng Diyos, at sasabihin ng Diyos sa kanila na sila yung mga tao ng Diyos, sila yung mga chosen people ng Diyos, no? At saka sabihin naman nila, sa si God daw ang Diyos nila. Sa araw na ito, kilalanin nila ang Diyos bilang Diyos nila, di ba? Sa araw na ito ay tayo ay dadanas ng matinding paghihirap, matinding pagdadalamhati, di ba? Matinding pagsubok ang dadanasin natin sa araw na ito. Hindi man madali ang dadanasin natin sa araw na ito, pero huwag nating kalimutan, panghawakan natin yung salita ni Jesus Christ sa John chapter 16 verse 33. I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Diba? Nakasaad nga dito, sa mundong ito ay makakaranas man tayo ng matinding kahirapan, pero sa araw na ito dapat ay i-encourage natin yung sarili natin na magkaroon tayo ng pag-asa pa rin, at saka maging matapang tayo na harapin natin yung matinding kahirapan. Kung ano mang kahirapan dadanasin natin sa araw ng tribulation, dapat ay magkaroon pa rin tayo ng pag-asa, diba? Maging matapang tayo na harapin itong mga pagsubok na ito, itong mga kahirapan na ito, para talagang makarating tayo sa dulo, diba? Para matapos natin kung ano yung journey natin sa mundong ito, at tayo ay lalaban hanggang dulo, na manatili pa rin tayong may pananampalataya sa Diyos, manatili pa rin tayo may pagmamahal sa Diyos, para talagang ma-inherit natin yung eternal life na pinapromise ni God sa atin, no? Kasi ang nakasaad nga dito, sabi ni Jesus Christ, ay sa araw na ito, dadanas man tayo ng kahirapan, pero dapat ay malaman natin na ang mundong ito ay napagtagumpayan niya, di ba? Siya mismo dumanas din ng kahirapan, dumanas din ng matinding pagsubok, di ba? Matinding pagdalamhati din ang dinanas niya sa mundong ito, pero napagtagumpayan niya ang mundong ito, kaya dapat gayahin natin si Jesus Christ. Huwag tayong magpatinag sa mga kahirapan na maranasan natin, huwag tayong magpatinag sa mga pagsubok na dadanasin natin pagdating ng tribulation. Kung hindi panghawakan natin ang mga salita ng Diyos, manatili tayong magkaroon ng pag-asa na yung paghihirap na dadanasin natin sa araw ng tribulation ay may katapusan ng lahat ng iyon, at matatanggap natin kung ano man yung nag-aantay sa atin na glory na pwedeng ibigay ni God sa atin, basta tayo ay lumaban hanggang dulo, marating natin yung finish line. Huwag nating sukuan itong mga kahirapan na dadanasin natin sa tribulation, no? Kung hindi, mas lalo pa nating pagtibayin yung pananampalataya natin sa Diyos, mas lalo pa nating pagtibayin yung loob natin sa araw na ito, no? Huwag nating kakalimutan kung ano yung nag-aantay sa atin na kaluwalhatian doon sa kaharian ng Diyos. At saka, sa araw na ito, tulad ng sinabi ko, ito ay magiging end times revival, no? Gawa ng tribulation na ito ay marami ang masisave na mga tao, no?
Kasi nakasaad dito sa Revelation chapter 7 verse 9. After this, I look and behold a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands. Diba, nakasaad nga dito sa vision ni John, yung servant ni God, no? Ang nakasaad dito, nakita niya sa vision niya yung great multitude. Ibig sabihin, makapal na tao, napakaraming tao, hindi mabilang na tao, no? Napakaraming tao daw ang nakikita niya sa vision niya, na galing daw sa iba't ibang bansa, galing daw sa iba't ibang tribo, mga tao na iba't ibang lingwahe, nakatayo daw sa harapan ng trono ng Diyos, nakatayo daw sa harapan ni Jesus Christ, di ba? Na nakasuot daw sila ng white robes. Ibig sabihin, ang mga tao na ito ay magkakaroon ng kaligtasan, di ba? Nakahanda silang humarap doon sa Diyos para tanggapin yung magandang judgment nila. Ito yung mga tao na nakasuot ng white robes, di ba? Ito yung mga tao na magkakaroon ng kaligtasan, di ba? Napakarami pa rin ang masisave. Sana isa tayo sa mga tao na ito, guys, no? Sana ay sikapin natin na magiging isa tayo sa mga great multitude na ito na harap doon sa throne ni God, di ba? Harap doon sa throne ni Jesus Christ balang araw, no? At saka nakasaad din dito sa Revelation chapter 7 verse 13 to 14. Then one of the elders addressed me, saying, "Who are these, clothed in white robes, and from where have they come?" I said to him, "Sir, you know." And he said to me, "These are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." Diba? Ibig sabihin, sa vision ni John, ay nakita nga niya yung mga tao na nakasuot sila ng white robes, no? At tinanong daw niya yung isa sa mga elders, sinabi niya kung sino daw yung mga tao na yun, saan sila galing. Ang sagot daw sa kanya noong elder na yon ay, ito daw yung mga tao na nalampasan nila yung tribulation. Ibig sabihin, sila yung mga tao na nakasurvive sila sa tribulation na dinanas nila. At ang nakasaad dito ay, they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Ibig sabihin, ito yung mga tao na nalinis nila yung sarili nila, nalinis nila yung mga kasalanan nila, di ba? Naging pure sila sa pamamagitan ng blood ni Jesus Christ, no? Kung baga, ito yung mga tao na nakapagsisi sa mga kasalanan nila. No? Namuhay sila ng pamumuhay na matuwid, yung pamumuhay na kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya sana, isa tayo sa mga tao na ito na nakasaad sa Bible, no? Sana guys, ngayon pa lang, ay makapaghanda na tayo sa darating na tribulation. Ngayong alam na natin kung ano ang mangyayari sa atin sa araw na yon. At kung ano-ano ang mga kaganapan na mangyayari sa araw na yon. Napakahirap ng dadanasin natin. Napakatindi ng mga pagsubok na dadanasin natin sa araw na yon. Pero sana huwag tayong magpatinag sa pananampalataya natin sa Diyos. Huwag nating hayaan na sukuan natin yung pananampalataya natin sa Diyos dahil lang sa tribulation, dahil lang sa kahirapan na maranasan natin. Kung hindi, sana ang tribulation na ito ay magiging daan para mas lalo pa nating pagtibayin ang pananampalataya natin sa Diyos, lalo pa nating pagtibayin yung pagmamahal natin sa Diyos, no? Para talagang magkaroon talaga tayo ng kaligtasan at ma-inherit natin yung eternal life na pinapromise ni God sa atin, at doon sa kaharian ng Diyos ang punta natin balang araw. Mamumuhay tayo doon balang araw na parang anghel, no? Kaya sana guys, maliwanagan ang isip ng bawat isa sa atin. Ngayon pa lang, kailangan na nating magsisi sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa para makasama tayo sa rapture. Hindi tayo tuluyang mapahamak pagdating ng araw, no? Ngayon pa lang guys, ay ini-encourage ko kayo na talagang magsisi na kayo sa lahat ng mga kasalanan ninyong nagawa. Humingi na kayo ng tawad sa Diyos bago pa man mahuli ang lahat, at magbalik loob na kayo sa Diyos. Mamuhay na kayo ng matuwid na pamumuhay sa mundong ito. Kalimutan nyo na ang paggawa ng kasalanan, as in, ang pamumuhay nyo sa mundong ito ay mamuhay kayo ng naaayon na sa kalooban ng Diyos, hindi na naaayon sa kagustuhan ninyo. Kaya sana talaga magkaroon ng realization ang bawat isa. Dalangin ko talaga sa inyo na sana lahat tayo magkaroon tayo ng kaligtasan, lahat tayo ma-inherit natin yung eternal life na yan. Dahil napakasarap yun sa feeling na ngayon palang alam natin na kapag tayo nawala sa mundong ito, ay doon sa kaharian ng Diyos ang punta natin. Magkaroon tayo ng kaligtasan, magkaroon tayo ng eternal life, no?
So, yun lang naman yung aking mai-share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!